Hello mga katati, every year umuwi kami dito sa San Pedro, San Simon, Pampanga. Nung bata ako, nakuryente ako, kaya pinagdasal ako ni mama kay Apong Ero. Lagi niya akong kinukulit na uuwi kami pag piyesta kasi pinagdasal niya ako kay Apong Ero. Bago ang lahat, pupunta muna kami sa sementeryo para dalawin si lolo at lola at ang mga kamag-anak namin na pumanaw na. April pa lang, excited na si mama. Gusto nga niya pupunta muna ng sementeryo palagi yan pag pupunta kami ng Pampanga. Tapos pagkatapos pumunta ng sementeryo, pupunta naman kami sa simbahan kay Apongero para magpasalamat na sa pangalawang buhay na ibinigay sa akin. Kasi nung bata ako, nakuryente ako. Doon niya ako pinagdasal. Pag nasa Pampanga siya, parang ang lakas-lakas niya. 4 na beses na siya na-stroke pero siya surviving kasi nga gusto niya na humaba pa yung buhay niya habang binabantayan niya kami. Ayan, pupuntahan niya na sila lolo at lola namin. Palagi nga siya na pag dumadalaw kami diyan, ang lagay niya ng bilin is 'pag namatay siya, diyan daw siya dadalhin. Ewan ko ba diyan kay mama anong pinag-iisip, ang lakas-lakas pa niya. Since bata kami, every year umuuwi naman talaga kami nila mama kapag piyesta. Minsan madami ring umuuwi, minsan naman konti lang. Naintindihan ko naman kasi may kanya-kanyang buhay at mga trabaho natin. Ang sister ko nga si Isabel, pangalawang taon niya na ngayon na nakauwi ng piyesta. Buti naman kasi nung simula nung nagtrabaho siya, di siya nakakauwi ng piyesta. Ngayon sumasama na siya kasi may sasakyan naman kami. Kasi nga masipag ang person. Sayang daw yung holiday pay pero ngayon di na siya nanghihinayang. Ako kasi lagi ang kasama ni mama every year pag umuuwi. Kasi nga na-stroke na siya ng 4 na beses kaya hindi puwedeng wala siyang kasama kahit nung may work pa ako. Buti na lang na nagkakataon na pag holiday wala naman talaga akong pasok. Ayan nga pala yung lolo at lola ko, yung nasa gitna. Yung nasa taas at nasa ilalim mga lolo't lola ko, kamag-anak din namin. Pero hindi ko na sila naabutan eh. Lagi yan si mama pag uuwi, papabili yan ng kandila sa grocery. Kasi nga gusto niya bago kami pupunta ng kung saan, basta pumunta kami ng San Pedro, dadaan muna kami ng sementeryo. Ayan naman, papunta naman kila Kuya Johnny, mga Cortez naman. Para mga pinsan ko na titirikan din ng kandila. Habang naglalakad at nagbibideo, ang concern ko kasi dyan is baka masugatan si Tia Esther ng yero na may kalawang. Hindi ko napansin na may ataol pala dyan pagtingin ni Tia Esther. Nagulat siya na ataol yun. Tawang-tawa kami kasi natakot siya. Sabi niya may bangkay daw. Kaya kami ng kapatid ko tawa na ng tawa kasi nga ako busy sa kaka-video. Ayan, nire-reenact. Pag naaalala ko nga siya kasi takot na takot ang tiya, tumatayo daw ang balahibo niya pero tawang-tawa talaga ako. Dito naman yung mga Cortez yung dinalaw namin, si Kuya Johnny, si Apong Gara, at si Ate Sharo. Bata ako, si Kuya Johnny naalala ko, sobrang bait. Kada uwi yan galing biyahe, may pasalubong yan ng mga candies or mga kung ano na imported. After magsementeryo, pumunta na kami sa simbahan para magsimba at magpasalamat. Tapos pupunta na kami sa bahay ni Lola. Kaya lang parang walang masyadong tao ngayon kasi kahapon disperas mas maraming tao kaso ngayon pa lang kami umuwi mismong piyesta. Time namin makipiesta kila Tia Zenny. Pero syempre tikim-tikim na lang kasi high blood ang person, mahirap na. Fast forward, pumunta na nga kami sa bahay ni Lola at after nun kila Tia Isi. Tapos yun, umuwi na, balik na uli sa Manila. Ayun lang, bye. Thank you for watching.